I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people, and hello words Philippine. It's me again guys, Let's Talk Vlog. Ayan, shout out sa inyong lahat. Nakikita nyo mga kababayan ng video na ito. Yung isang personnel dyan po sa NAIA. Nakita nyo, ayan ay nanikil ng $300 sa isang banyaga. So kung makikita natin mga kababayan, nakakahiya po yan, no? So yan ay nakakabawas din ng mga turista na pumupunta sa bansang ito, sa bansang Pilipinas, sapagkat siyempre nag-viral sa buong mundo. Sasabihin nila ganito pala ang mga nangyayari diyan sa airport natin. Kung nakikita niya yan, no? So dahil diyan po mga kababayan, under investigation yung mga personnel na yan. Nako, grabe. Kaya niya nilunok yung $300, no? Siguro nakukulangan ng kanyang sweldo. But ganun pa man mga besa, matagal nang nangyayari yan. Yung mga talamak na ginagawa dyan sa NAIA, no? So kailangan susuriin mabuti, imbestigahin mabuti. Dapat yung mga old personnel dyan, palitan na. Ganun pa man mga kababayan, dahil po dyan sa pangyayari na yan, no, kung nakikita nyo, with matching tubig pa. Dahil sa pangyayari na yan, nanawagan po si Speaker of the House, no, na mag-resign yung chief na si Mau Aplaska. Dahil, kumbaga hindi lang isang beses nangyayari yung ganyang mga talamak na ginagawa, ngunit maraming beses na po mga kababayan. Alam nyo bang sabi po kasi ni Chief Aplaska mga kababayan, bakit daw siya ay tinanggal samantalang yung mga sangkot sa mga hindi magandang gawain, dapat yun ang tanggalin. Pero kung tutuusin mga kababayan, siya po ang chief kung baga siya ang pinakamataas, supposed to be alagaan niya or i-monitor niya yung bawat empleyado kung ano po ang kanilang mga performance, kung maganda yung pamamalakad, okay ba yung mga turista na pumapasok or palabas, wala bang anomalyang nangyayari, wala bang reklamo. Dapat ganun, 'di ba? Pag ikaw isang pinuno, ano yan kumbaga saklaw mo lahat Hindi yung magre-reason ka kaysa hindi daw siya ang dapat Monterian speaker, pero wala tayong magagawa mga kababayan. Ang isang pinuno ng isang malaking kumpanya, dapat magiging aware ka sa mga empleyado mo na hindi mo alam. Karamihan dyan, nako, mahahaba ang kamay. Hindi ko naman nilalahat mga kababayan kasi sa panahon pa ng mga dilaw mga bukas luggage, yung mga tanimbala, marami So, but anyway guys, ito po yung sinabi ni Speaker of the House. Basahin po natin mga kababayan. Sabi ni Speaker of the House guys, I am advising the UTS Chief, submit your courtesy resignation before the House of Representatives tackle the budget of your office. Naka-strike 3 na ang UTS Chief. We are already fed up with these reports of stealing and other acts of wrongdoing at the airport, for which UTS officials and their DOTR supervisor are ultimately responsible. A top-to-bottom overhaul is needed. Sabi pa guys, mag-resign ka na kung hindi ka mag-submit ng resignation. Ako na mismo ang mag-block ng approval ng budget ng UTS. Ayan, Speaker Martin G. Romualdez demanded the resignation of Chief Office of the Transport Security Mau Aplaska for filing to stop repeated notorious activities by security personnel at the Ninoy Aquino International Airport NAIA. So yun mga kababayan ang sinabi ng Speaker of the House. Totoo naman ang sinabi niya, no? Hindi lang isang nangyayari, pero marami. Inulit na naman, ngunit kailangan mayroon mananagot mga kababayan kasi nakakahiya. Hindi tayo
aasinso at walang mga foreign mag-i-invest dito kung ganito ang talamak na gawain dyan sa immigration. Walang mga pumupunta ng mga turista para tingnan ang kagandahan ng Pilipinas kung ganito ang mga nangyayari sa NAIA, no? So, nararapat lang na mag-resign ang dapat mag-resign kasi hindi nila kayang pamumunuan eh. And of course, guys, no, kaya Secretary Bautista din, sakop po nila yan. Sana po, no, magiging aware po tayo. Yun. So, yun. So, pakinggan na po natin, mga kababayan, yung sinabi po ni Chief Mau Aplaska, mga kababayan. Ito po ay courtesy po ng DCWB 594 at yung of course and courtesy po ng SMNI. Yan. Security o OTS, itong si Undersecretary Mau Aplaska. Ayon kay Aplaska, yan ay kahit hindi pa tatanggapin o kahit pa hindi tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang inihain po niyang courtesy resignation ng pondo ng Department of Transportation kasunod ng banta ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ito'y haharangin kung hindi siya magre-resign. Kahit na hindi po i-approve ng ating Pangulo, ako po may mag-volunteer na rin ako na aalis na dyan sa Office for Transportation and Security. Bakit napunta sa kanya ang atensyon ni Romualdez at hindi sa mga tiwaling tauhan ng OTS? Kaya ako nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, na bakit na nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko yung focus ni Speaker Romualdez? The problem in the airport is not a simple problem, but in fact it's systemic. Dyan, pare. Samantala, naniniwala naman si Aplaska na magkakasabwat sa katiwalian ang ilang tiwaling tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nasa paliparan. Ako po personally, nararamdaman ko na mayroon po silang magkakasabwat, hindi lang po sa tauhan ng OTS, kundi pati yung mga nagtatrabaho dyan